Ako, si Krisa. Isang mag-aaral ng Universidad na Mindoro. Maraming mga kwento-kwento at napapalitang mga pangyayari na tila ba'y hindi maipaliwanag. At isa na dun ang kwento ko. Magtatapos na naman ang taon. Isang maghapong nakakapagod. Puno ng mga gawain ng buong maghapon dahil naghahabol kami na maipasa ang mga requirements na kinakailangan matapos sa itinakdang panahon. Isa ako sa mag-aaral na mas komportableng mag-isa lalo na kapag maraming ginagawa. Ang tangi kong katuwiran, mas mabilis kasi ako natatapos sa mga gawain. At tanging library at gymnasium ang aking naging tambayan. Uy, Be, tara, kumain muna tayo, tas uuwi na tayo para makapagpahinga na. Mamaya na ako. Itatapusin pa kasi ako. Kung uuwi na kayo, daanan nyo na lang ako sa gymnasium. Pag wala ako sa gymnasium, nasa library lang ako. Palaging ganyan ang nagiging setup sa tuwing alam ko na marami akong tatapusing mga gawain. Lagi akong tumatanggi at lagi akong tumatambay sa library o kaya naman ay sa gymnasium. Pagkatapos ng aming pag-uusap ng aking kaibigan, ay nagtungo na ako sa gymnasium. Sa aking pag-iisa roon, at sa pagod na rin kasusulat at gagawa ng mga activity, ay nakaramdam ako na tila ba ay naiihi ako. Kaya naman, napagpasyahan kong magpahinga na rin. Sa aking pagkakatanda, ito ang dating guidance na ngayon ay CI na ng OSAS. Doon ako malimit umiihi sapagkat doon malapit ang gymnasium. Hindi naman maayos ang CR sa loob ng gymnasium. Kaya naman pinipili ko na doon umihi sa OSAS. Nasa labas ako ng pinto at iniintay ang tao na nasa loob. Sa aking paghintay, nalingat lang ako ng ilang sandali, ngunit napagtanto ko na wala ng tao rito. Nakapagtataka pa na ang pinto ay nananatiling sarado. At wala akong napansing lumabas mula rito. Ngunit alam ko sa sarili ko na mayroong tao roon kanina. Sapagkat nakita ko ang mga paa nito na tila ba ay nakatayo. Kaya alam na alam ko sa sarili ko na may tao roon. Kaya ako'y naghintay sa labas ng pintuan. Kumatok ako ng ilang beses. At may narinig naman akong tumugon kahit pabulong. Meron ang tugon nito. Ngunit hindi ko pa rin maipaliwanag na sa isang iglap ay bigla itong mawawala nang hindi ko man lang napapansin. Ipinagwalang bahala ko ang pangyayaring ito sapagkat ayaw ko rin namang matakot ang mga kaklase ko. Alam ko sa sarili ko na ito ay totoo at alam ko kung ano siya. Kaya naman, hindi ko na ipinagsabi pa o kinuwento. Nananatiling ang kwento ay walang nakakaalam. At hanggang sa ngayon ay tila alaisipan pa rin sa akin ang bulong sa CR.